Sa aming pangunahing karakter, sinasamantala na ngayon ni Wu ang mekanika ng mundong ito. Ang halimaw na ito ay hindi maglalakas loob na magpatuloy sa paghabol sa kanila ngayon. Natuon tuloy ang atensyon ng porcupine kay Yuni, ngunit hindi pa rin siya nito inaatake. Pagkaraan ng ilang segundo, itinaas ng dambuhalang halimaw ng porcupine ang sandata nito. Parang pinapakita nito kina Wu at Yuni na malapit na itong umatake. Ang pagkilos na ito ay hindi natakot kay Wu, dahil akala niya ay bluffang lang ito. Ngunit talagang sinira ng sandata ng baboy ramo ang signage. Biglang napagtanto ng dalawang ito na nagkagulo lang pala sila. Dahil umatake ang halimaw sa loob ng non-combat zone, ipinaalam ito ng mga speaker sa paligid ng lugar. Sa ngayon, ang isang ito ay nagpapatuloy sa paghabol sa ating pangunahing karakter, si Yuni. Ang dalawang ito ngayon ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Hindi nila inaasahan na hindi susundin ng halimaw ang mga patakaran. Nagpatuloy ang nakakakilig na habulan. Narating man nila ang kaloob-loobang bahagi ng bayan, makikita ang malalaking pagsabog sa paligid. Ang mga speaker ay nagsimulang magpalabas ng mga purple beam na ito. Ang mga sinag na ito ay nakadirekta patungo sa porcupine. Nazap na ito dahil sa paglabag sa mga patakaran ng bayan. Alam ng isang ito na hindi na siya makakaranas ng mas maraming pinsala mula sa mga speaker na ito, kaya nagsimula siyang tumakbo sa labas ng bayan. Nakahinga ng maluwag sina Wu at Yuni nang mapagtanto nilang ligtas na sila ngayon. Ang babala sa non-combat zone ay talagang gumagana. Pagkatapos ng matinding habulan na iyon, hinahangaan ni Yuni ang aming pangunahing tauhan. Naisip niya na ang kanyang tiyuhin na si Bones ang nagplano ng lahat ng mga bagay na ito. Bagamat nagkataon lang ang lahat, malugod na tinanggap ni Wu ang papuri. Nagsimulang tumawa ang skeleton soldier na ito habang pinagmamasdan nila ang halimaw na nazap. Isinulat ni Wu ang hype, at nagsimula siyang magbigay ng mga tips sa labanan kay Yuni. Sinabi niya sa kanya na ang isang tao ay hindi laging umaasa sa brute force. Kailangan ng isang tao na matuto ng mga taktika, tulad ng ginawa niya. Napansin ni Yuni ang lahat ng ito. At dahil talagang nakuha niya ang atensyon ng bida ngayon, tinanong siya ni Ermac kung gusto niyang maging apprentice niya. Sinabi pa ni Wu na maaari niyang gawin siyang isang tunay na warder nang wala sa oras. Nagustuhan ni Yuni ang ideyang ito, at mabilis siyang pumayag. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanyang tiyuhin sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya. Samantala, ang aming pangunahing karakter ay may ganitong uri ng ngiti, dahil ang kanyang tunay na layunin ay para sa bayaning ito na mag-level up at asikasuhin ang mga laban na kanilang haharapin. Ilang saglit pa, pareho silang pumasok sa malaking tindahan ng prop. Ang lugar na ito ay talagang nilagyan ng maraming mahahalagang bagay. Itong babaeng kulay pink na may tenga ng duwende ang sumalubong sa dalawa. Sinabi niya kay Wu na inireserba niya ang sandata na tinitingnan niya. Sa huling pagpunta nila sa lugar na ito, ang aming pangunahing tauhan ay inilabas ang gintong quill na nakuha niya kanina. Tinanong niya kung sapat na ba ang gamit na ito para ipagpalat ang armas. Isang maliwanag na liwanag pagkatapos ay bumalot sa quill. Pagkatapos ay tinaya ito. Ang halaga na kailangan niya para sa sandata ay sapat na. Mayroon pa siyang $250 na gagastusin. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng tindera ang espada na gustong makuha ni Wu. Ang isang ito ay tinawag na Sharp Eric Steel Sword. Napanganga sina Wu at Yuni habang kumikinang ang sandata sa harapan nila. Talagang nasasabik na silang gumamit ng espada. Ang kalansay na sundalong ito ay humawak ng espada. Ito, hindi pa rin siya makapaniwala sa dami ng aura na inilalabas ng espada.
Ngunit habang hawak niya ito, ang mga buto sa paligid ng kanyang siko ay pumutok at nabali. Ang espada ay nahulog sa lupa. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Yuni ang kanyang amo kung ayos lang siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagbawi sa kanyang mga buto, nahawakan muli ni Wo ang espada. Sinimulan niyang i-swing ang kanyang sandata. Gusto niyang maging pamilyar dito. Napansin din ni Wo na medyo mabigat ang espadang ito. Napag-alaman tuloy na kaya niyang gamitin ang sandata na ito dahil sa binili niyang guwantes. Habang nadagdagan ang kanyang lakas, nakuha niya ang pera mula sa pagbebenta ng kagamitan ng manlalaro na nakuha niya habang naglalakbay. Nagkaroon na naman ng paghanga si Yuni sa kanyang amo dahil napansin niya na talagang may mahusay na espada si Wo. Nag-reply tuloy ang MC namin na magaling din si Yuni sa mga papuri niya. Pagkatapos ay sinabi ng tindera sa dalawang ito na kung sakaling kailanganin nila ang isang bagay, palagi silang malugod na tinatanggap sa kanyang tindahan. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Wo. Napansin niya na ang bayang ito ay mahirap at malabo sa labas, ngunit mayroon pa rin itong kamangha-manghang mga magic item. Lumingon si Wo sa tindera at nagtanong tungkol dito. Tinanong niya kung bakit nasa ganitong estado pa rin ang bayang ito, kahit na may ganitong uri ng potensyal. Inabot ng babaeng ito ang isang magic ball. Idinagdag niya na ang bayang ito ay dating kilala bilang isang sentro ng kalakalan. Ang mga taong adventurer noon ay nagpapahinga at nananatili rito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento, na sinasabi na ang mga demonyong general sa mas matataas na palapag ay hindi naglalaan ng sapat na pondo para sa pagkukumpuni. Habang naghahanap ng isang bagay kasama ang mga mahiwagang bagay na mayroon siya pagkatapos na matabyunan ng alikabok, inilabas ng babaeng ito ang aklat na ito ng impormasyon tungkol sa bayang ito. Binuksan ni Wo ang aklat, at ipinakita ang magandang bayan na ito. Hindi siya makapaniwala na ganito ang itsura ng bayan ng mga patay. Ibinunyag ng tindera na ang kanilang gobyerno ay naglaan ng pondo sa ibang lugar, na naging dahilan upang ang lugar na ito ay inabandona. At dahil walang ipinadala upang suriin ang bayang ito, ang mga nakatataas ay naging gaaman at sinamantala ang mga taong naninirahan dito. Ang natitira na lang noon ay ang mga walang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang kanilang buhay. Sa loob ng bayang ito, kitang-kita ang agwat sa pagitan ng mahihirap at mayaman. Sinubukan din ng ilang matataas na halimaw na sakupin ang lugar na ito. Binabaliwala pa nga nila ang mga alituntunin, tulad ng ginawa ng porcupine. At upang magdagdag ng isang pako sa kabaong. Ang mga adventurer na nalaman na walang namamahala sa lugar na ito ay kadalasang nagdudulot ng kaguluhan. Ninakawan pa nila ang mga taga-nayon. Ang pag-iisip ng mga ito ay nagpabago sa mood ng tindera. Sapat na talaga siya sa mga adventurer. Pagkatapos nito, nagsimulang umiyak ang isang ito nang maalala ang gininto ang edad ng bayang ito. Sinabi niya na dati siyang nagpapatakbo ng isang shopping mall na puno ng mga kagamitan sa labanan, magic item, at booze. Pero sa ngayon, downgrade ang kanyang shop, at nahihirapan pa siyang makasabay sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi na nakaimik si Yumi, dahil naisip niya na hindi talaga hygienic ang pagkagat sa kanyang kapa. Sa kabilang banda, iniisip ni Wo kung ano ba talaga ang sinusubukang gawin ng babaeng ito. Napagtanto ito ng tindero, at nagtipon siya pabalik. Mabilis siyang humingi ng tawad at sinabi sa kanya na nabalisa siya. Ang aming pangunahing karakter ay nagsimula na ngayong malaman na ang mga halimaw sa lugar na ito ay talagang pinagsasamantalahan. Nagtataka din siya kung bakit hindi pinansin ng upper air ng labyrinth ang lugar na ito.
Isang eureka sandali ang pumasok sa isip ng kalansay na sundalo na may ganitong uri ng ekspresyon. Tinanong niya ang tindera kung ang mga mayayamang halimaw na nasa paligid ng lugar ay mayroon ding maraming mahahalagang gamit. Pagkaraan ng isang araw, sa gitnang distrito ng bayan ng mga patay, isang malakas na hiyawan ang narinig sa kalagitnaan ng gabi. May sumisigaw na nawawala na ang kanyang kayamanan. Nakita noon ang isang halimaw na nakadamit tulad ng isang maharlika. Galit na galit ang isang ito, habang may hinahabol. Ngunit habang hinahanap niya ang magnanakaw ay may napansin siya. Ang isang grupo ng mga nilalang na may hawak na bag sa kanilang mga likod ay nagsimulang tumalon sa paligid ng lugar. Maaari nitong pagsamahin ang marangal na halimaw na ito, na minsang nagnakaw ng kanyang kayamanan. Kabilang sa mga may hawak na bag ay walang iba kundi ang aming pangunahing tauhan. Napasulyap si Wu sa kanyang likuran para kumpirmahin kung nawala na ba sa kanya ang mga humahabol sa kanya. Sa kanyang mapuputing ngipin at matangkad na ngiti, muling nagpasalamat si Wu sa kanyang helmet dahil nagawa niyang kontrolin ang mababang antas ng mga halimaw at gamitin ang mga ito sa kanyang paghahanap. Nang sumunod na gabi sa Battle Grove, ipinagtatanggol na ngayon ng halimaw na ito ang isang mahalagang spell na talagang pinahahalagahan ng kanyang mga ninuno. Ang nagsusumikap na makuha ang sinaunang spell ay ang aming kalansay na sundalo, si MC. Tinanong niya ang halimaw na ito kung ang kayamanan ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Pinili ng halimaw ang kanyang buhay at nagsimulang tumakas. Pero hinihintay na siya ni Yumi sa kabilang direksyon. Ngayong taon, isang bata ang nag-claim na, para sa hustisya, hindi siya actress. At haharapin niya ang halimaw na ito. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang kanilang paghahanap.